It is my view that the deceitful way the interview was obtained substantially influenced what my mother said. The interview was a major contribution to making my parents' relationship worse and has since hurt countless others. Sa loob ng kasaysayan ng modernong monarkiya, iilan lamang ang mga pangyayaring kasing bigat at kasing ingay ay ng kontrobersiyang bumalot sa panayam ng BBC kay Princess Diana noong 1995. Sa paglipas ng panahon, muling nabuksan ang sugat na ito matapos lumabas ang mga ulat ng investigasyon na nagsasabing ang panayam ay nakuha umano sa pamamagitan ng panlilinlang, pekeng dokumento at mga mapanlinlang na pamamaraan. Ang isyong ito ay muling nagbigay liwanag sa matagal ng tensyon sa pagitan ng media at ng maharlikang pamilya. Noong lumabas ang resulta ng investigasyon na pinangunahan ni Lord Dyson noong 2021, muling nabuhay ang matinding emosyon sa publiko. Ayon sa mga ulat, ang paraan ng pagkuha ng panayam ay nag-iwan ng malalim na sugat, hindi lamang kay Princess Diana, kundi pati na rin sa kanyang mga anak na matagal nang nanahimik sa gitna ng issue. Ang katotohanan ito ay tila muling nagbukas ng mga sugat na pilit ng pinapagaling ng panahon. Isa sa pinakamabigat na naging reaksyon ay mula kay Prince William na matapang na nagsalita sa publiko. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya ang paniniwalang ang panlilinlang na ginamit upang makuha ang panayam ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kanyang ina. Ayon sa kanya, hindi lamang ito simpleng pagkakamali ng media, kundi isang seryosong paglabag sa tiwala na nagdulot ng pangmatagalang pinsala sa kanilang pamilya. Habang lumalalim ang diskusyon, muling nabuksan ang mga alaala ng nakaraan, ang pressure ng media kay Princess Diana, ang kanyang pakikibaka sa loob ng royal family at ang trahedyang sinapit niya sa huling bahagi ng kanyang buhay. Para sa marami, ang isyong ito ay hindi na lamang tungkol sa isang panayam, kundi tungkol sa mas malawak na usapin ng etika sa pamamahayag at responsibilidad ng media sa mga pampublikong personalidad. Sa mga sumunod na taon, patuloy ang pag-iingay ng publiko at mga tagamasid ng monarkiya. May mga ulat din ng mga pagbabago sa loob ng mga charity at organisasyong kaugnay ng yumaong prinsesa, kabilang ang mga hakbang na umano'y ginagawa upang masigurong ang kanyang pamana ay mananatiling malinis at tapat sa kanyang adhikain. Bagaman may mga haka-haka tungkol sa tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng royal family at ilang institusyon, marami sa mga ito ay nananatiling walang kumpirmasyon at bahagi lamang ng mas malawak na diskurso sa media. Sa gitna ng lahat ng ito, ang Diana Legacy ay patuloy na buhay. Ang Diana Award at iba pang inisyatiba na nakabatay sa kanyang pangalan ay nagsisilbing paalala ng kanyang kabutihang loob at malasakit sa kabataan. Para kay Prince William, ang mga programang ito ay hindi lamang pagpupugay, kundi isang paraan upang ipagpatuloy ang mga adhikaing mahalaga sa kanyang ina. Gayunpaman, hindi maikakaila na ang anino ng nakaraan ay patuloy na bumabalot sa pamilya. Ang mga pahayag tungkol sa BBC interview ay nagsilbing paalala na ang katotohanan, gaano man katagal maitago, ay may kakayahang muling bumalik at baguhin ang pananaw ng publiko. Sa bawat bagong detalye na lumalabas, mas lalong lumalalim ang pag-unawa ng mundo sa komplikadong relasyon ng media, kapangyarihan at pamilya. Sa mga panahong papalapit ang susunod na seremonya, ramdam sa loob ng palasyo ang kakaibang bigat ng paghahanda. Karaniwan, ang mga royal na pagtitipon ay sinusunod ang mahigpit na tradisyon, malinaw na protokol, formal na listahan ng panauhin, at balanseng representasyon ng buong pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may ibang direksyon ang tinatahak. Si William ay mas masusing nagbabantay sa bawat detalye, para bang bawat pangalan sa listahan ay may kakayahang baguhin ang kahulugan ng buong gabi. Ang kanyang layunin ay malinaw. Nais niyang maalala ang kanyang ina sa paraang tapat, magalang at may dignidad. Hindi sa pamamagitan ng kontrobersya, hindi sa pamamagitan ng muling pagbubukas ng mga sugat ng nakaraan,
kundi sa pamamagitan ng pagpapakita ng diwa ng kabutihan na siyang ipinaglaban ni Diana sa buong buhay nito. Kaya naman, ang bawat desisyon ay mabigat. Bawat pagpili ay may kasamang emosyon. Sa gitna ng mga talakayan sa loob ng palasyo, unti-unting lumutang ang isang pangalan na matagal nang sensitibo para sa royal family. Camilla, Duchess of Cornwall. Ang kanyang koneksyon sa nakaraan ni Diana ay hindi maikakaila. At kahit pa lumipas na ang maraming taon, nananatili pa rin ang mga sugat na iniwan ng kasaysayan. Para kina William at Harry, hindi ito simpleng usapin ng protocol. Ito ay bahagi ng kanilang pagkabata, ng mga emosyong hindi madaling ipaliwanag, at ng mga alaalang hindi basta nawawala. Bagaman kinikilala na ngayon si Camilla bilang bahagi ng maharlikang pamilya at tanggap na sa maraming aspeto ng publiko, hindi pa rin maitatanggi na ang kanyang presensya sa isang seremonyang para kay Diana ay nagdadala ng mabigat na emosyonal na kahulugan. Kaya naman, habang papalapit ang araw ng event, mas lalong naging palaisipan kung siya ba ay imbitado o hindi. Sa likod ng mga pader ng palasyo, tahimik na nagbabago ang mga plano. Ang mga listahan ng bisita ay muling sinusuri. Ang mga upuan ay muling inaayos. Ang ilang tradisyong dati ay hindi pinapakialaman ay tila tahimik na isinasantabi. Sa lahat ng ito, malinaw ang direksyon ng prinsipe. Ang seremonya ay dapat manatiling nakatuon lamang sa pamana ng kanyang ina. Ang Diana Awards ay hindi basta parangal lamang. Itinatag ito noong 1979, 2 taon matapos ang trahedyang pagkawala ni Diana bilang pagpupugay sa kanyang diwa ng malasakit. Sa paglipas ng panahon, naging isa itong pandaigdigang pagkilala sa kabataan na nagpapakita ng katulad ng mga pagpapahalaga, kabutihan, pakikiramay, at determinasyon na baguhin ang mundo sa positibong paraan. Taon-taon, libu-libong kabataan ang nagsisilbing inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang mga gawain. Paglaban sa bullying, pagtulong sa kapwa, pangangalaga sa kalikasan, at pagsusulong ng mental health awareness. Para kay William, ang mga kabataang ito ay hindi lamang mga awardee. Sila ay buhay na paalala ng kanyang ina. Isang patunay na ang impluwensya ni Diana ay patuloy na umiiral sa labas ng alaala. Ngunit sa likod ng paghahandang ito, may isa pang sugat na muling nabuksan. Ang mga lumabas na ulat tungkol sa panlilinlang sa likod ng kilalang panayam ni Diana noong nakaraan ay muling nagbigay ng emosyonal na bigat sa prinsipe. Para sa kanya, ito ay hindi lamang kasaysayan. Ito ay bahagi ng personal na sakit ng kanyang pamilya. Dahil dito, lalong naging mahigpit si William sa pagtiyak na ang event ay hindi madidistract ng anumang bagay na maaaring makasira sa mensahe nito. Lalo na sa pagpili ng mga imbitado, naging mas maingat siya kaysa dati. Sa mga nakaraang taon, ang mga miyembro ng pamilya ay karaniwang dumadalo bilang simbolo ng pagkakaisa. Ngunit sa pagkakataong ito, tila nagbago ang ihip ng hangin. May mga bulong sa loob ng palasyo tungkol sa posibleng hindi pag-anyaya kay Camilla. Isang desisyong maaaring magdulot ng malalim na epekto sa dynamics ng royal family. Ngunit para kay William, ang tanong ay hindi politikal. Ito ay emosyonal. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa alaala ng kanyang ina mula sa anumang bagay na maaaring makalito o makasakit sa diwa ng okasyon. Sa mga panahong muling binubuksan ng media ang mga sugat ng nakaraan, ang alaala ni Princess Diana ay muling naging sentro ng emosyon at diskusyon sa loob at labas ng royal family. Para kay Prince William, ang mga bagong pag-uulat tungkol sa BBC interview scandal ay hindi lamang simpleng pagbabalik tanaw sa kasaysayan. Isa itong muling pagigting ng sakit na matagal nang pilit kinikimkim, isang paalala ng personal na sugat na hindi kailanman ganap na gumaling. Ang kontrobersya ay muling nagbukas ng mga usaping matagal nang tahimik sa likod ng palasyo. Habang para sa publiko ito ay bahagi ng kasaysayan ng media at monarkiya, para kay William, ito ay mas malalim. Tungkol ito sa dignidad ng kanyang ina, sa paraan ng kanyang pagtrato sa huling bahagi ng buhay,
at sa kung paano siya maaalala ng mundo. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling sensitibong paksa ang pangalan ni Camilla Parker Bowles na sa mahabang panahon ay naiugnay sa komplikadong emosyonal na bahagi ng kasaysayan ni Diana sa pagpasok ng 2024. Lalo pang uminit ang mga usap-usapan sa loob ng royal circles. Ayon sa mga ulat at bulong-bulungan, maaaring hindi dumalo si Camilla sa ika-25 Annual Diana Awards Ceremony. Isang hakbang na, kung totoo, ay maghahatid ng malaking pagbabago sa tradisyon ng palasyo. Bagamat walang opisyal na pahayag ang Buckingham Palace, ramdam sa likod ng mga pader nito ang tensyon at masusing pag-uusap. Para kay William, hindi ito usapin ng personal na galit o paghihiganti. Sa halip, ito ay usapin ng layunin at paggalang. Ang Diana Award ay itinatag bilang pagpupugay sa pamana ng kanyang ina, isang pagkilala sa mga kabataang nagpapakita ng kabutihan, katapangan, at malasakit sa kapwa. Kaya naman, nais niyang manatiling nakatuon ang seremonya sa espiritu ni Diana, hindi sa mga kontrobersya ng nakaraan. Habang papalapit ang seremonya, lumalalim ang mga pagbabago sa likod ng eksena. Ang mga seating arrangement ay muling pinag-aaralan. Ang guest list ay paulit-ulit na nire-rebisa. Ang ilang tradisyonal na kaugalian ng royal events ay tahimik na isinasantabi upang maiwasan ang anumang distraksyon mula sa pangunahing layunin ng okasyon. Sa ganitong paraan, unti-unting lumilitaw ang bagong estilo ng pamumuno ni William, mas personal, mas emosyonal, at mas nakasentro sa tunay na kahulugan ng alaala ng kanyang ina. Ngunit upang maunawaan ang bigat ng desisyong ito, kailangang balikan ang kasaysayan sa pagitan ni Diana, Charles at Camilla. Noong dekada ng 1970, bago pa man pumasok sa eksena si Diana, nagkaroon na ng malapit na ugnayan sina Charles at Camilla. Bagamat nagkahiwalay sila ng landas nang pumasok si Charles sa royal duties at kalaunan ay sa kanyang pag-aasawa, na natiling bahagi ng kanilang emosyonal na kasaysayan ang isa't isa. Nang ikasal si Diana kay Prince Charles noong 1981, inakala ng mundo na ito ay isang tunay na fairy tale. Ngunit sa likod ng mga kamera at engranding seremonya, unti-unting lumitaw ang komplikasyon ng kanilang relasyon. Ang presensya ni Camilla ay naging bahagi ng masakit na realidad na kinaharap ni Diana sa loob ng palasyo. Sa paglipas ng mga taon, lumalim ang tensyon hanggang sa umabot sa puntong hindi na ito maaaring itago. Ang paghihiwalay ni Charles at Diana noong 1972 ay nagmarka ng isang mahalagang yugto, hindi lamang sa kasaysayan ng royal family, kundi pati na rin sa emosyonal na buhay ng kanilang mga anak na sina William at Harry. Ang mga pangyayaring ito ay hindi basta nakaraan lamang para kay William. Ito ay bahagi ng kanyang paghuhubog bilang tao at bilang tagapagmana ng isang institusyong palaging nasa ilalim ng mata ng publiko. Kaya naman, bawat hakbang niya kaugnay sa alaala ni Diana ay may kasamang bigat ng personal na kasaysayan. Sa konteksto ng Diana Awards, mas nagiging malinaw ang kanyang hangarin. Hindi lamang ito simpleng event, ito ay simbolo ng pagpapatuloy ng diwa ng kanyang ina, ang pagbibigay ng pag-asa sa kabataan, ang pagkilala sa kabutihan, at ang paglinang ng empatiya sa gitna ng makabagong mundo. Kaya naman, anumang bagay na maaaring magdulot ng distraksyon sa mensaheng ito ay kanyang tinitingnang mabuti. Habang patuloy ang mga haka-haka, kung dadalo ba si Camilla o hindi, nananatiling tahimik ang opisyal na panig ng palasyo. Ngunit sa likod ng katahimikan na ito, malinaw ang isang bagay. Ang royal family ay patuloy na nakikipagbuno sa pagitan ng tradisyon at personal na emosyon. Para kay William, ang hamon ay hindi lamang kung paano pamunuan ang isang institusyon, kundi kung paano panatilihin ang integridad ng alaala ng kanyang ina sa gitna ng komplikadong kasaysayan. Sa bawat desisyong kanyang ginagawa, naroon ang hangarin na protektahan ang dignidad ni Diana, hindi sa pamamagitan ng pagtanggi sa nakaraan, kundi sa pamamagitan ng maingat na paghubog ng kasalukuyan. Noong 1975,
Isang desisyon ang tahimik, ngunit matapang na ginawa ni Prinsesa Diana ang hindi naman nahimik pa. Sa pamamagitan ng kanyang makasaysayang panayam sa BBC Panorama, binuksan niya ang pintuan ng kanyang pribadong mundo at inilantad sa publiko ang masakit na katotohanan ng kanyang pagsasama kay Prinsipe Charles. Ang kanyang mga salita ay yumanig sa buong mundo, lalo na nang kanyang sabihin ang linyang, "There were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded." Isang simpleng pangungusap lamang, ngunit ito'y naging simbolo ng isang masalimuot na katotohanan, ang pag-iral ng isang ikatlong tao sa loob ng isang relasyong dapat sana'y dalawa lamang. Sa mata ng publiko, si Camila ang naging anino sa likod ng isang sirang pag-ibig sa pagitan ng isang prinsipe at prinsesa. Ngunit higit sa lahat, ang pahayag na yon ay nagbukas ng mas malalim na sugat sa loob ng royal family para sa batang Prinsipe William na noon ay 13 taong gulang lamang. Ang makita ang kanyang ina na umiiyak at nasasaktan sa telebisyon ay isang karanasang hindi na mabubura ng panahon. Hindi lamang ito simpleng pagkakalantad sa media. Ito ay isang sandaling puno ng sakit, pagkalito at kawalan ng magagawa. Ang kanyang pinakamamahal na ina ay nakikitang unti-unting nadudurog sa harap ng buong mundo. Mula noon, nabuo sa puso ni William ang isang tahimik na panata. Hindi niya hahayaan na makalimutan ang kanyang ina at higit sa lahat, hindi niya hahayaang maipagwalang bahala ang kanyang alaala. Ang pagmamahal na yon ay naging isang matibay na pundasyon ng kanyang pagkatao. Isang prinsipe na hindi lamang tagapagmana ng korona, kundi tagapangalaga ng isang maselang alaala. Ngunit noong Agosto 1977, dumating ang trahedyang yumanig sa mundo. Sa isang aksidente sa sasakyan sa Paris, pumanaw si Prinsesa Diana. Sa murang edad na 15, tuluyang nawala si William sa kanyang ina. Isang pagkawala na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Ang sakit ng pagdadalamhati ay lalong pinabigat ng matinding atensyon ng media na tila walang pahinga kahit sa gitna ng pagluluksa. Ang pangyayaring iyon ang humubog sa kanyang pananaw sa pamilya, pag-ibig at tiwala. Habang lumilipas ang mga taon, sinubukan ng royal family na maghilom ng sugat. Noong 2005, nagpakasal si Charles kay Camilla at unti-unting tinanggap ng publiko ang kanyang bagong papel. Ngunit para kay William, hindi ganoon kadali ang lahat. Sa panlabas, siya ay magalang at mahinahon. Ngunit sa loob, nananatili ang mga alaala ng kanyang ina, ang mga luha, ang sakit, at ang mga tanong na hindi kailanman lubusang nasagot. Ang pagtanggap kay Camilla ay hindi lamang usapin ng tungkulin, kundi isang mahirap na laban sa pagitan ng nakaraan at pagpapatawad. Pagdating ng mga sumunod na taon, lalo na bago ang Diana Awards ceremony noong 2024, muling nagising ang damdaming matagal ng pilit kinokontrol ni William. Ang mga bagong ulat tungkol sa kontrobersyal na Panorama interview ay muling nagbukas ng sugat sa kanyang puso. Para sa kanya, hindi ito basta alaala lamang. Ito ay isang personal na kwento ng kanyang ina na kailangang ipaglaban. Habang papalapit ang ika-25 anibersaryo ng Diana Awards, naging mas malinaw ang kanyang layunin. Tiyakin na ang okasyon ay mananatiling purong pagpupugay sa kanyang ina. Sa kanyang pananaw, ang presensya ng ilang tao sa seremonya ay maaaring makasira sa mensaheng nais niyang iparating. Isang mensahe ng paggalang, dignidad, at tunay na alaala. Kaya't sa likod ng mga pinto ng palasyo, naging masusing pinag-isipan ang lahat ng detalye ng event. Mula sa mga litrato ni Diana na personal na pinili ni William hanggang sa mga mensaheng ipapakita sa entablado. Bawat elemento ay may layuning iparamdam sa mundo kung sino si Diana, isang ina, isang simbolo ng kabutihan, at isang taong nagbigay ng liwanag sa marami. Pagtitipon, ito ay naging salamin ng masalimuot na ugnayan sa loob ng maharlikang pamilya. Kasama ni William sa entablado si Catherine, Princess of Wales, na kapwa nagpakita ng katahimikan at sinseridad habang binabati ang mga kabataang pinarangalan.
Ang kanilang presensya ay nagbigay ng imahe ng pagkakaisa at kontrol sa gitna ng matinding atensyon ng media. Sa kabilang banda, si Prince Harry, bagamat hindi personal na dumalo dahil sa mga usaping pampamilya, ay nagpadala ng mensahe ng suporta na may halong emosyon at paggalang sa pamana ng kanilang ina. Si King Charles ay naroroon din sa likuran ng okasyon, tahimik ngunit halatang maingat sa bawat galaw. Ang kanyang presensya ay tila paalala ng bigat ng responsibilidad na kanyang dala bilang hari at ama na nasa gitna ng mga sensitibong dinamika ng pamilya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang kawalan ng agad na pansin ng mga dumalo at ng media. Si Camilla, ang Duchess of Cornwall. Ang kanyang hindi pagdalo ay mabilis na naging paksa ng espekulasyon. Sa ilang sandali pa lamang ng seremonya, kumalat na ang mga bulong sa mga mamamahayag at tagamasid. Hindi ito isang simpleng schedule conflict, kundi isang sinadyang desisyon. Ayon sa mga nakakaalam ng sitwasyon sa loob ng palasyo, si Prince William mismo ang nagpasya na huwag siyang imbitahan sa naturang mahalagang okasyon. Bagamat walang opisyal na pahayag ang inilabas ng Buckingham Palace, ang katahimikan ng institusyon ay lalo lamang nagpasiklab sa mga haka-haka. Para kay William, ang Diana Award ay hindi lamang seremonya ng pagkilala. Ito ay isang personal na pagpupugay sa kanyang ina. Isang babae na ang buhay, sakripisyo at trahedya ay patuloy na humuhubog sa kanyang pagkatao at pananaw sa tungkulin. Sa ganitong konteksto, ang desisyon na hindi isama si Camilla ay tiningnan ng marami bilang isang malalim na emosyonal na hakbang. May mga nagsasabing ito ay isang anyo ng tahimik na paglalagay ng hangganan. Isang paraan upang protektahan ang alaala ng kanyang ina mula sa mga komplikasyon ng nakaraan. Ngunit para sa iba, ito ay maaaring magbukas muli ng mga lumang sugat sa loob ng pamilya, lalo na sa isang panahon kung kailan ang monarkiya ay sinisikap na magpakita ng pagkakaisa. Sa buong seremonya, pinili ni William na ituon ang pansin sa mga kabataang ginawaran. Sa kanyang pananalita, binigyang diin niya ang kahalagahan ng kabutihan, tapang at paglilingkod sa kapwa, mga katangiang matagal nang iniuugnay sa alaala ni Princess Diana. Ang kanyang mga salita ay umabot hindi lamang sa mga naroroon, kundi pati na rin sa milyon-milyong nakasubaybay sa buong mundo. Subalit kahit gaano katatag at kahulugan ang kanyang talumpati, hindi na iwasan ng media na pagtuunan ng pansin ang isang mas tahimik ngunit mabigat na issue, ang kawalan ni Camilla. Sa mga sumunod na araw, ang usapin ay naging paksa ng iba't ibang pagsusuri at opinyon mula sa mga eksperto sa maharlikang pamilya. May mga nagsabing ito ay isang malinaw na pagpapakita ng personal na hangganan ni William. Isang desisyon na nagmumula sa paggalang sa emosyonal na katotohanan ng kanyang pamilya. Mayroon ding mga nangangamba na maaaring magdulot ito ng panibagong tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng maharlikang tahanan. Sa kabila nito, nanatiling tahimik ang Buckingham Palace. Ang opisyal na katahimikan ay tila sinadyang hakbang upang hindi na lumaki pa ang issue. Gayunpaman, sa likod ng mga dingding ng palasyo, sinasabing may mga pag-uusap tungkol sa epekto ng naturang desisyon. Ayon sa mga ulat mula sa malalapit na tagamasid, tinanggap ni Camilla ang sitwasyon ng may pag-unawa, bagamat hindi maikakaila ang bigat ng mensaheng ipinapahiwatig ng kanyang hindi pagdalo. Si King Charles naman ay patuloy na naghahanap ng balanse sa pagitan ng kanyang suporta sa anak at ng kanyang responsibilidad sa asawa at sa institusyon. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumalawak ang impluensya ng Diana Award sa buong mundo. Sa ilalim ng pamumuno ni William, naging mas malawak ang abot nito, nagbibigay inspirasyon sa mga kabataang nagpapakita ng serbisyo at malasakit sa kanilang komunidad. Sa mata ng publiko, unti-unting nabubuo ang imahe ni Prince William bilang isang pinunong hindi lamang nakatali sa tradisyon, kundi handang kilalanin ang emosyonal na aspeto ng kanyang tungkulin. Ang kanyang mga desisyon, kahit kontrobersyal, ay nagiging bahagi ng mas malawak na diskusyon
tungkol sa hinaharap ng monarkiya. Sa huli, nananatiling bukas ang tanong. Ang hakbang ba ni William ay isang kinakailangang pagtatanggol sa alaala ng kanyang ina o isang desisyong maaaring magbukas muli ng mga lumang sugat sa loob ng kanilang pamilya? Sa isang institusyong matagal nang nakasanayan ng katahimikan at kontrol, ang ganitong uri ng emosyonal na katapatan ay parehong makapangyarihan at mapanganib. Ngunit para kay William, tila malinaw ang kanyang pinaninindigan. Ang alaala ni Diana ay hindi lamang bahagi ng nakaraan, kundi isang gabay na patuloy na humuhubog sa kanyang hinaharap.